few days ago, ang Vice President, in-announce niya na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. At halos naramdaman ko ang yanig ng buong Pilipinas, lalo't-lalo na yung mga magnanakaw sa Malacanang. So, bakit natatakot itong sila Bongbong Marcos, sila Lisa Marcos, si Tambaloslos, sa mga Duterte? Hindi nila pwedeng ipagkaila yun. Kasi mula pa lang nung pag-upo nila, agad-agad siniraan ang Vice President. Bilyon ang ginagastos para siraan ang mga Duterte. Imbes na magsilbi sa taong bayan, ano ang ginawa nila? Kasi alam nila kung ano ang Duterte. At dun sila natatakot. Ang alam nila, ang Duterte ay totoong nagsisilbi sa bayan. At narinig ko, at nalaman ko, mula pa sa mga opisyal na hanggang ngayon nakaupo sa gobyerno, ang sabi nila sa akin, "Ma'am, walang pag-asa ito. Nandyan talaga sila para magnakaw sa bayan." Hindi ko na siguro ito iniimbento. Kitang-kitang-kita, nalalapit ang SONA. Ano ang sasabihin ni Bongbong Marcos? Wala! Sabihin niya kung ano ang ginawa niya sa 90 billion na PhilHealth Fund na dapat sa mga benepisyaryo lamang pupunta. Nahiningi niya at sinabi niya para daw sa noble causes. Meron pa bang mas magiting na goal kaysa yung paalagaan ang kalusugan ng mga mahihirap? Bakit hiningi ng Office of the President na bawal sa batas ang 90 billion na PhilHealth Fund? Hindi lang yon. Bakit 500 billion ang ayuda na hiningi ni Martin Romualdez na nasa likod niya ay yung asawang Palakang Araneta? Bakit? Doon sa 3 taon na may pandemya tayo, ang ginastos ng gobyerno, 130 billion. Ito, 500 billion. At wala, ito makikita mo, pinaka nagugulat ako sa gobyernong ito, walang kapasidad mahiya sa Pilipino. Kami noon, nung panahon ni PRRD, tuwing kakain kami, lagi ko itong inuulit, kasi totoong kwento ito. Tuwing nakaupo kami at kakain kami, sasabihin niya, ito lang ang ulam natin, piniritong galunggong, meron tayong sabaw, meron tayong kanin, may prutas, may dessert. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. At lagi kami nagsasarado ng mga ilaw at aircon sa Malacanang kasi nakakahiya. Si PRRD mismo ang nagsabi. So natatakot kami, madilim sa Malacanang, may mga aswang doon, may mga mumo. Pero nahihiya siya sa Pilipino. Pero itong mga ito, walang kapasidad mahiya sa Pilipino. At nakita na ano ba pwede ko pang sabihin dito na hindi nyo pa alam at hindi ninyo ramdam? Narinig ko kay Jojo, si Jojo de Guzman, na hindi ninyo nararamdamang mga OFW itong si Bongbong Marcos. Ano kayo sinaswerte? Kami nga hindi nga namin nararamdaman kayo pa, ang layo ninyo. Kasi wala siyang pakialam. Naalala ko noon, isa sa unang ginawa ni President Duterte nung siya'y naupo, ay nakipag-usap siya sa Hong Kong. Nakipagbawal yung naglilinis sa high-rise. Kasi maraming namamatay ng mga Pilipina dahil dyan. At ipinagbawal niya na buksan yung mga balikbayan boxes. At ano ang sinabi niya? Kasi andyan sa mga kahon na yan, yung pagmamahal nila sa kanilang mga pamilya, mga nanay yan, pinaghirapan nila yan. Pero ngayon, ilang balikbayan boxes ang nawawala? Libo-libo! Nakakaiyak, nakakagalit itong nangyayari sa Pilipinas. At itong mga nakaupo, ang pinakamakapangyarihan mula Kongreso hanggang Senado, sila ang may pinakamalaking atraso sa Pilipinas. Hindi na sila, yung kapangyarihan na hawak nila, ay mismong ginagamit lang nila para sa kapakanan nila at para wasakin ang ating bansa. Nakakalungkot ang Pilipinas ngayon. Ang ginagawa nitong sila Bongbong Marcos, nakita ninyo yung ang sinasalag na talaga nila mismo ay ang saligang batas, ang Bill of Rights. Alam niyo yung Bill of Rights? Pinakasagrado na mga karapatan natin yan. Peaceful assemble, freedom of expression. Kami ni Eric na illegally detained kami kasi tinanong namin si Tambaloslos. Tambaloslos, totoo bang 1.8 billion ang travel allowance mo? At dahil doon na illegally detained kami. Yung pala 2.06 mas malaki. So ibig sabihin, ayaw nila. Tingin nila kanila yung pera na yan. At kaya pala,
yung freedom of the press ay wala na kasi ang dami pala nilang gagawing bulok. Napakarami pala nilang planong gagawin na napakasama para sa Pilipinas. Alam niyo itong sila Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at saka si Tambaloslos. Tama talaga si PRRD. Sinabi ni PRRD, wala kayong alam at hindi niyo kilala ang Pilipino. So tinitignan ko sila, naisip ko, ano tingin nila dun sa ginagawa nilang hayagang na pagnanakaw sa Pilipino, yung back to back na PCSO na nananalo, na statistically impossible, na kumbaga sinasabi nila, ito nagnanakaw kami. Pero meron ba kayong magagawa tungkol dyan? Di ba wala? Tayo ay nakatayo dito ngayon. No? Tayong lahat dito na meron tayong konting laya. At nangyari yan dahil maraming lumaban para sa atin. Duyan talaga tayo ng mga bayani, ng mga magigiting. Maraming namatay na mga bayani, mga sundalo. Kung kaya't tayo, meron tayong obligasyon na ituloy yung laban na yon. Hindi tayo pwedeng tumahimik. Kasi pag tayo ay tumahimik, ang mangyayari dito, ang mga anak natin, ang hahawak sa buhay nila ay mga katulad nila Bongbong Marcos, baka si Sandro Marcos, baka si kung sino pa. Diba? So, bakit ba tayo nandito ngayon? Yan ay dahil sa iisa lang, dahil mahal natin ang Pilipinas.